Hello guys! Sa ngayon guys, magre-repair naman tayo ng kettle. Yung painitan ng tubig. Ang problema nito ay walang power. Siyempre, pag walang power, di nainit ang tubig. O na guys, check pa na natin yung voltage input kung mayroon. At ito nga guys, kung nag-check ako, may nasusukat naman tayong 220. Kaya guys, kailangan natin buksan para makita kung ano ang may problema. O na guys, check muna natin ang ganyan heating element. At ito guys ay buo pa naman ang ganyang heating element kasi pag open ang ganyang heating element, wala na pag-asa. To dispose na. At ito guys, check natin ang kanyang switch. Sa switch nito, nandun din ang kanyang thermostat. At yun nga guys, ito napita natin ang switch niya ay hindi na gumagana. Hindi na nag-short. At pindutin mo pa. At yun nga guys, kailangan natin linisin ang contact ng switch para magkaroon ng supply. Para yung kanyang heating element ay magkaroon ng voltahe. Bali, tingin ko guys, switch lang ang problema dito. At yun guys, okay na ang switch niya. Ngayon, ibabalat natin yung mga case at susubukan ulit kung gagana na. Pag magkaroon na ito ng power light guys, sigurado naman na gagana na ito. Iinit na ito ang kanyang heating element. Thank you for watching guys. At ito nga guys, susubukan na natin. Kung wala na ibang problema, bali ang ginawa lang natin ay switch lang. Inayos lang natin ang gayang switch. At yun nga guys, nagkaroon na siya ng power lights. Ibig sabihin, effective ang ating ginawa. At yun nga guys, lalagyan natin ng tubig para madrayran na natin. Mabilis ang uminit ang tubig ito guys. Within 20 seconds, mainit na. Check nga guys, umuulo na ating tubig. Ibig sabihin, working na ito. Thank you for watching guys.